hello mga kabungis-ngis. Nandito naman po si Busilak's Diary para magbigay ng reaction. Dahil may nag-send sa atin ng video ni Mr. Mike Abe, re-reactionan po natin ito regarding sa ating butihing mayor ng Maynila, Mayor Isko Moreno. And grabe, Sir Mike ha. Kung hindi ka mapapansin ni Yorme, ako na lang ang papansin sa'yo. Dahil sa sobrang busy ni Yorme. Parang lagi na lang si Yorme ang nakikita nyo. At parang hindi laging maganda ang sinasabi nyo kay Yorme. Panoorin na lang natin tong mga sinasabi ni Mr. Mike Abe regarding kay Mayor Isko Moreno. Ako na lang papansin sa'yo, Sir Mike. Ako na lang. Busy si Yorme. Pag-usapan nga natin ito si Mayor Dumaguso Yes, o pag-usapan Isko natin. Moreno. Itong bago nang siya ay umupo, nagtrabaho na. Ngayon na siya ay bagong mayor muli sa City of Manila. Aba, maganda yung ginagawa. Yung paglilinis, napakahalaga naman. Paglilinis ng mga kalye sa buong Maynila, pag-aalis ng mga pasaway sa rote, ng mga nangungulimbat ng kalakal. And napakaganda naman talaga ng ginagawa ni Mayor sa Maynila. Imaginein mo pagpapaganda ng lugar, paglilinis, kahit na sobrang daming problema na iniwan kay Mayor Isko Moreno, taas too na inaayos niya po ang Maynila. Sabi nga ni Sir Mike, hindi na bago to yung dating ginawa niya. At yung ngayon, syempre po, yung mga nasimulan niya, ipagpapatuloy niya na lang. And sadly, yung pinagkatiwalaan niya, yung mga nagawa niyang maganda po sa Maynila, hindi na pagpatuloy. Kaya eto po, salamat sa mga batang Maynila na ibinalik si Yorme at nakikita na naman natin yung ganda, liwanag, dingding ng Kamaynilaan at kapanatagan, of course. Linis daw po ng mga itinayong istruktura sa mga kalye tulad ng barangay at iba pa. Basta Oops. Sabi ni Sir Mike, paglilinis daw ng kalye, istruktura. Si Sir Mike, hindi siya bumababa sa field at hindi niya nakikita yung mga ginagawa ni Yorme. Maganda sana kung bumababa siya ng field, hindi siya nagbe-base sa daw, sa opinion niya, sa comment, o kaya sa nababasa niya. Try mo, Sir Mike, na bumaba sa field para alam mo yung mga ginagawa din ni Mayor Isko Moreno sa Maynila. Ikaw na ang mismong makakita. Dahil tayo, nasa field tayo, kayang-kaya nating ipagmalaki si Yorme dahil napakahusay niya sa pagpapatakbo bilang mayor ng Maynila ever since. halos lahat ng tingin niya ay hindi maganda o mali ay inaalis nililinis. Maganda ang galaw ni Mayor. Maganda talaga, sobrang ganda. Ngayon, Ano ngayon? hindi ito bago kay Mayor Dumaguso o Moreno. Ito kanyang galaw. Nung siya ay unang mayor, nag-mayor siya ng unang term noong 2019 siya, di ba? Nag-mayor. Pero pagdating ng 2022, umalis na mayor, di ba? Noong siya ay Hindi naman umalis. Ano bang tamang right word? Nagtiwala po siya na papagandahin din po, ipagpapatuloy yung mga nasimulan niya. Dahil ang dami rin pong nag-expect or tumakbo nga po si Yorme ng presidente ng Pilipinas. Panoorin muna natin doon bago ako magbigay ng aking opinion din. unang mayor ng Manila, ganito rin ang kanyang ginagawa eh. Linis dito, pupapaganda ng Manila, maayos naman at maganda yun. At least, nalilinis yung Maynila. Pero, matapos niyang gawin yung unang term ng paglilinis pag-ayos ng Maynila, bigla naman niyang iniwan ng Maynila. Hindi niya po iniwan yung Maynila. Kasi kung nanalong presidente si Yorme, sakop niya pa rin ang Maynila. Ambisyon, At nagtiwala po si Yorme na ipagpapatuloy niya yung mga nasimulan niya. at tumakbong presidente ng Pilipinas noong 2022. Hindi naman ako kasama yan dahil nag-ambisyon siya
Kung ang dating ay ambisyoso siya, masyadong mataas ang pangarap, ay nangarap lang siya, pero wala namang nangyari. Masama po ba, Mr. Mike Abe, na mangarap para sa ikakaganda, ikauunlad ng Pilipinas? Para sa akin ha, talagang sinuportahan ko rin si Yorme sa pagtakbo niya sa presidente dahil alam ko na talagang kayang-kaya ni Mayor na maging presidente ng Pilipinas. Nagawa niya nga sa Maynila, what more sa ating bansa. Oops. Ang nakuha nga niyang boto, parang wala pang 2 milyon eh. Parang boto lang. Hindi nyo pinagkatiwalaan kung pinagkatiwalaan nyo si Yorme. Pero, I respect President Ferdinand Bongbong Marcos ha. Opinion lang tayo ngayon. At kung pinagkatiwalaan nyo si Mayor Isko sa kanyang mga ginawa sa Maynila, ang hirap din naman kasi during elections na talagang character assassination palagi ang ginagawa sa isang politiko. Imagine mo talagang kahit yung mga salitang hindi mo malunok, hindi matagos sa iyong puso, sa iyong buto, talagang sasabihin talagang puro siraan sa eleksyon. And sana sa eleksyon, sasabihin na lang sana yung mga nagawang magaganda, pagmamalaki ng isang politiko yung mga nagawa niya, kaso ang hirap di ba? Puro character assassination ang ginagawa tuwing halalan. Pero kung pinagkatiwalaan niyo si Mayor Isko Moreno, kayang-kaya niyang pagandahin ang Pilipinas. Pero nandiyan naman po na si President Ferdinand Bongbong Marcos. Sa isang lugar maliit. Sa isang presidential, napakaliit nung wala pang 2 milyong boto ang nakuha. Ibig sabihin, hindi siya bagay sa national. Sino po kayo para magsabi ng hindi siya bagay sa national? Na yung pangalawang siya mayor na ulit, yun ang ginagawa niya. Wala namang bago Yung social media niya, napaka-active, kaya hindi ko na mapakita kanyang ginagawa dahil kadalasan, kanyang sariling social media account yan. Ganyan ang ginagawa niya kahit. Malamang! Social media niya talaga yun. Talaga siya yung makikita mo. Pero, dagdag ko lang ha, Sir Mike Abe, yung mga ginagawa ni Mayor Isko Moreno, kasi merong Facebook page na kung hindi ako nagkakamali, yung MPIO na dapat ilagay din po yung iba doon. Kaso, hindi pa po nila nakukuha yung page na MPIO. Comment lang kayo kung tama yung MPIO na page na hindi pa nila mahawakan hanggang ngayon. Kaya sa Facebook page mismo ni Yorme, inilalagay din yung mga live, yung mga video. Tsaka hindi ba kahanga-hanga yun na napaka-transparent ni Mayor Isko Moreno? Lahat ng mga ganap niya, lahat ng ginagawa niya, pinapakita sa ating mga kababayan. Hindi masama yung mga pagpo-post ni Yorme. Napaka-transparent po nun. Hindi tulad ng iba na narinig ko kapag pumupunta sa isang lugar, yung mga tao, especially during campaign. Talaga nga naman na kinukuha pa yung cellphone, itinatago pa, bawal videohan yung politiko. Pero kay Mayor Isko Moreno, welcome lahat. Welcome ang media, welcome ang vlogger, welcome ang kahit na sinong influencer kay Yorme. Makikita mo talaga yung bawat galaw ni Yorme. Napaka-transparent. And ewan ko kay Sir Mike, bakit ang big deal din nun ha? Gabi, kahit anong oras, naglilinis, nasa kalye, talagang laking lansangan ang dating niya. Parang pangit din ang word na laking lansangan talaga yung dating niya. Although, laki naman talagang lansangan si Yorme. Pero, ang ganda naman talaga na umiikot si Yorme sa kamay nila. Ang tinitignan niya kung ano yung mga nangyayari. Unlike sa ibang mga politiko. Na politiko, papasok sa opisina. Then si Yorme, wag na tayong bumato sa iba. Si Yorme, lumalabas kahit na gabi, sa inyo na nanggaling, madaling araw, tinitignan niya yung kalagayan ng kanyang sinasakupan ng lungsod ng Maynila. Ito bang kanyang ginagawa ngayon? Hindi kaya ito ay daanan naman or kanyang style lang para pagdating ulit ng eleksyon sa 2028 ay tumakbo na naman sa national position, iiwan na naman ang City of Manila. Etong Ginagawa si Sir Mike Abe, no? Napaka-advance mag-isip.
Wait lang! Sandali lang po. Kakaupo pa lang ni Mayor Isko sa Maynila. 2 weeks pa lang kung di ako nagkakamali. 2 weeks and 1 day. Napaka-advance nyo naman mag-isip. Pwede ba dun muna tayo dun sa ginagawa ni Mayor Isko? Step by step na trabaho dito po sa Maynila. Pagpapaganda, pag-aayos, pagbibigay ng kapanatagan. Hindi yung tatanon agad kayo at inaano nyo agad, kinukonclude nyo agad na hindi kaya tatakbo si Mayor, kaya nagpapaganda. Dagdag ko lang mga kabungis-ngisa, nung naging Mayor si Yorme nung 2000 taken, talagang nagtrabaho naman talaga po si Yorme. Pagkaupo niya pa lang, nilinis niya na yung kamay nilaan, pinaganda niya. Wala sa, siguro naman kauupo pa lang niya, wala sa isip niya na maging presidente agad-agad. Siguro during latter part or nung magtatapos na yung pagiging mayor niya, at inisip niya na kayang-kaya niya naman, or yung mga tao na kayang-kaya ni Mayor Isko na maging presidente ng Pilipinas. Kasi kung nagawa niyang pagandahin, iunlad yung Maynila, mas kaya niya rin siguro maging presidente, di ba mga kabungis-ngis? And eto nga po, kauupo pa lang speaking ni Yorme sa pagiging mayor ng Maynila. 2 weeks, Sir Mike ha, 2 weeks pa lang ha. Kung ikukumpara mo sa 3 years, 2 weeks pa lang si Yorme, ang dami na pong nagtitiwala kay Mayor Isko sa mga nagbibigay ng mga donasyon at pagtulong nila sa Maynila. Maraming salamat din po sa mga nagbibigay ng donation para matulungan ang Maynila. Salamat po. Yung binabalik-balikan lang ang Maynila pag wala na siyang pwesto eh. Di ba? Yan ang style ni Mayor. Huwag kayong magagalit ha ng mga... Yan ang style ni Mayor. Kilala ba personally ni Mr. Mike Abe si Yorme? Ako no idea, tanong lang. Kilala kaya ni Sir Mike si Yorme para makapagsalita ng yan ang style ni Mayor? Makadumagoso. Marami kasi mga taga Maynila, tumataas ka ng kilay pag binabanggit si Mayor Isko eh. And Sir Mike, huwag ka rin magagalit kung tumataas din yung kilay ng mga taga Maynila at yung mga supporters ni Mayor Isko. Dahil marami po ang nagmamahal kay Mayor Isko Moreno at nagtitiwala po sa kanya. Kaya akin naman sinasabi rito, yung kanyang ginagawa, pinagdaanan, on record naman yan. Walang bago, in other words, sa kung anong ginawa niya. Ha? Walang bago sa ginawa niya? Kung ikukumpara mo sa ginawa ni Yorme ng 3 years ago at ngayon 2 weeks, ang bilis naman ni Sir Mike magsalita. 2 weeks pa lang po nauupo si Yorme, 2 weeks and 1 day ha. Wala na agad bago. Wait lang, hinay-hinay lang kayo Sir Mike, 2 weeks pa lang si Yorme. Hintay lang kayo sa mga magaganda niyang proyekto, magaganda niyang plano. And sabi nga, ipagpapatuloy na nga lang yung mga nasimulan ni Yorme. At sabi ko nga, wait lang kayo. Wala pa tayo sa mga plano pa ni Yorme. Hindi pa natin alam yan. Dahil 2 weeks pa lang. Nandito pa si Yorme, nakapokus sa mga problemang naiwan sa kanya. Tulad ng problema sa basura, na nasolusyonan na rin po. Problema sa electricity na hindi nabayaran di umano, sa wifi na hindi din nabayaran di umano. Eto muna tayo sa pag-aayos ng mga problemang naiwan sa kanya. Dahil, again, ang bilis nyo naman magsalita. 2 weeks pa lang si Yorme. Nagmamadali na kayo. Ano to? Hindi makapaghintay? Maraming plano si Mayor. Steady lang kayo dyan. Unang mayor at saka ngayon. Kaya nga ang aking tanong sana o ito ba ay kanyang ginagawa dahil mayroon naman siyang plano sa next presidential election or national election. Kung tatakbo man si Yorme sa national, para sa akin, suportado ko si Mayor Isko Moreno. And yung mga sinasabi din ng ating mga kababayan, sana tapusin nga ni Yorme yung term niya. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kaya panoorin muna natin yung mga comment ni Sir Mike. Na excited. May lakad. Diba? Kaya maging marunong na kayo mga taga Manila kasi sayang naman.
Pagkatapos siyang simulan ng pagbabago ng may Parang pangit naman na maging matalino na kayo, marunong na kayo mga taga Maynila. Parang ini-impluwensyahan nyo agad yung mga taga Maynila na sa mga ginagawa ni Yorme. 2 weeks pa lang po si Yorme. Ang bilis nyo naman pong makapagsalita agad regarding kay Mayor Isko Moreno. And ngayon nga po, kauupo pa lang ni Yorme, ang dami niya ng ginawang pag-aayos dito sa Maynila at kinakaharap na problema. Hindi naman siya nagbigay ng turo-turo sa mga gumawa ng mga problema na inaiwan sa kanya. Siya yung namuno, gusto niya to. Siya yung sasagot sa mga problemang naiwan sa kanya. Kaso si Sir Mike napaka-advance mag-isip. Parang nai-impluwensya niya yung mga tao. Ang aga-aga pa. Ang layo pa ng kampanya. 2028? 2025? Tagal pa po. Pwede ba pahingahin niyo muna si Yorme? Right word. Paghingahin, yung tamang word ba? Doon sa mga naiwan sa kanyang problema. tapos bigla niyang iiwan ang Maynila. Pala desisyon din to si Sir Mike. Siya pa nang iiwan niya yung Maynila. Wait ka lang, Sir Mike. Nagmamadali ka, 2 weeks pa lang si Yorme. Tapos pag hindi nanalo sa national position, next election babalik na ulit. Di ba parang ginawang tambayan lang ang Maynila habang wala sa national. Pag meron ng pagkakataong magpunta sa national position, iiwan na naman ang Maynila. Yan ang style niya base sa kanyang record. Kaya ako naman po, base sa kanyang record, parang isang beses pa lang nga po nagagawa ni Mayor Isko Moreno yung tumakbo sa pagiging presidente, mayor, presidente, or higher position. sa aking personal na opinion at analysis sa galaw ni Mayor, bagay siya pang Mayor, bagay siya pang local. Sa national medyo malabo, napatunayan natin Number ilang ba? Ang aga niya mag-decide, no? Isa pang lang beses na tumatakbo si Yorme sa pagiging presidente. Who you to say that na hindi bagay si Yorme sa national, na mas bagay siya sa lokal? Para sa akin, bagay si Yorme sa lokal, bagay din si Yorme sa national din dahil napatunayan niya na po yung husay at galing niya sa pagiging mayor. Kayang-kaya niya rin sa pagiging presidente. Pagkatiwalaan lang nila si Mayor Isko at wag sa mga sinasabi ng kampanya, kapag kampanya, sa mga paninira po sa kanya. Pang ilan ba siya doon sa mga presidential candidate noong 2022? Diyos ko, nag-base agad kayo sa dati. Paano kung pang number 1 siya sa susunod? Galit na galit. Di ba malayo? Di ba? Siguro mag-concentrate siya sa local, mas epektibo siya as Magkakonsentrate naman talaga, Sir Mike. Nagmamadali ka. Kakaupo pa lang ni Yorme. mayor ng Manila. Di ba? Pero sa national position, sabihin natin, senador, vice president, o presidente. Presidente, malabo na. Natalo na nga Vice president. Porke ba natalo na ng isang beses, bawal nang tumakbo at wala na ang pag-asa? Para desisyon talaga tong si Sir Mike. President o senador, baka hindi siya epektibo. Yung kasing kanyang galaw, yung kanyang body language, yung kanyang pananalita, pang-local talaga Yung Ano ba dapat ang galaw para maging national? Pakisagot nga rin, Sir Mike. Ano ba dapat ang galaw para maging national na candidate? yung mga tulongges, your What's wrong with that word? mga ganon. Pang-local yun Hindi yung pang-national. Meron na palang pag tulongges, pag Yorme, binabaligtad yung salita, iniiba yung salita. Yun na pala yung qualification ngayon ng pang-national. Ngayon ko lang nalaman yun na pala ang qualification ngayon para maging tumakbo ka sa pagiging presidente, vice president, senador. Galing Kasi sa national, seryoso ang trabaho. Sa local, pwedeng pabiro-biro ka lang, big ka na Alam naman ni Mayor Isko na seryoso ang trabaho sa pagiging presidente or sa national. Pero ang sarap din, di ba, na presidente mo,
abot yung mga tao. Alam niya yung mga nararamdaman ng mga taong may hirap kasi dinanas niya. Yung presidente mo, alam yung mga taong nasa laylayan dahil dinanas niya yun. Ewan ko dito kay Sir Mike, pala desisyon agad-agad at bawal din pala yung mga salitang tolongges sa pagiging sa pagiging leader ng national. Kasi local problem yan. Di ba? Hindi man lahat, pero karamihan, local problem, local solution, city. Dagdag ko nga rin pala, si dating President Duterte, sabi mo nga, seryoso dapat, di ba? Si dating President Rodrigo Roa Duterte, napaka-funny niya during election, kaya kuhang-kuha niya yung tao talaga eh. Gamay na gamay niya yung tao sa pagiging funny niya. During campaign din yun Ordinance lang ang pwedeng gamitin yan, solve na. Di ba? Hindi katulad sa national position, puro national, pang international. Kaya, hindi man hinihingi ang advice natin, palagay ko, Mayor, huwag ka na umalis ng Manila, mas bagay ka dyan. Sa palagay niyo yun? Paano naman yung palagay namin? Kayo lang ang nagpapalagay. Hindi yung man lang kami tinanong kung ano yung gusto namin. Hindi yung man lang tinanong yung taong bayan. Para sa inyong palagay lang pala. Paano naman yung palagay namin na karapat-dapat din si Mayor Isko sa pagiging presidente sa mga susunod pa sa mga susunod pa. Kasi may mga tao nga rin gusto tapusin yung term. Pero hindi natin alam kay Mayor Isko Moreno kung ano yung plano niya sa mga susunod pa. Kasi nakatuon pa lang si Yorme sa plano niya ngayon, sa mga gagawin niya ngayon. Napaka-advance lang ni Mr. Mike Abe. Tolongges. Bawal pala yun. Sa magna-national. Pero kung itong iyong mga gimmick ngayon na dati mo nang ginawa ay gusto mo lang maging tulay ng publicity or makilala para pagdating ng national election sasali. Isa lang. Etong tulay mo sa pagiging publicity. Parang ever since naman nung naupo si Yorme, hindi naman siya umaano ng publicity. Kasi siya talaga yung hinahabol ng media, hinahabol ng mga vlogger, pinupuntahan talaga para i-cover si Yorme. And hindi kasalanan ni Mayor Isko na siya yung pinupuntahan ng mga media, ng mga vlogger para i-cover. Ka na naman, hindi ko naman sinasabing wala kang karapatan sumali. Karapatan mo yan, pero sa galaw mo, style mo, pan-local lang talaga. Sa national, hindi pa. Who are you, Mr. Mike Abe, to say that word na hindi bagay si Mayor Isko Moreno sa pagiging presidente? Napaka pala desisyon nyo po. Kayo po agad ang nagdi-decide or hindi nyo inaano din yung mga tao naririnig dahil opinion nyo lang po ang inyong pinapakinggan. Di ba? Ewan ko. Ngayon, ang isang iso ay pinagkukumpara. Ano yung masasabi niya? Pinagkukumpara si Vico Soto ng Pasig at Isko Moreno. Abay, malayo. Total, magkalayo naman. And I respect Mayor Vico Soto. Naririnig ko kasi hindi tayo pwedeng magsalita regarding kay Mayor Vico Soto kasi hindi pa natin siya nakikilala, napupuntahan, hindi pa tayo pumababa sa field sa may Pasig. Kaya hindi pa tayo magsasalita pero ang dami kong naririnig na praises kay Mayor Vico Soto. Again, ang dami kong naririnig na praises kay Mayor Vico Soto. Ang Pasig at Maynila, although Pasig River lang ang pagitan niya, malayo. Ibang galaw ng Vico Soto. Wala masyadong gimmick yung... Ako hindi ko masasabi na iba yung galaw ni Mayor Vico Soto kasi based on what I heard lang naman yung naririnig ko pero humahanga po ako sa kanya. Soto talagang trabaho si Soto nga. Si Mr. Mike Abe ba, based on naririnig niya rin or dumating ba sa time na nakilala niya si Mayor Vico Soto, sumunod ba siya kay Mayor Vico Soto, nakita niya ba si Mayor Vico Soto? No idea ako dyan kasi ayoko magsalita based on what I heard dun sa ibang tao. Dapat ma-experience mo din bago ka magsalita na ikaw mismo ang bumaba dun sa field at makilala mo din yung tao. Sabi nga nila, makikilala mo lang yung tao kapag nakasama mo na. And again, I love Mayor Vico Soto. Eto, mahanga ako sa kanya.
pumapasok ng City Hall, mayroong ID, at tapos nakabakpak lang, parang estudyante ang galaw. Seryoso laban sa korupsyon. Talagang inayos niya. Ngayon nga, may bagong development sa Pasig. May bagong-bagong building na gagawin. Bagong City Hall, bagong tahanan ng taga-Pasig. Dahil nawala ang korupsyon sa loob ng 2 term. Si Mr. Mike Abe, no? Si Mayor Vico Soto, mayor na nun, tapos naging mayor uli. Samantalang si Yorme, 2 weeks pa lang sa pagiging mayor, hinaharap pa yung mga problema. Paano pa muna gagalaw si Yorme? Although may plano na si Yorme sa mga bawat galaw niya, inaayos niya pa lang po siguro yung mga gagawin niya. Kung ikukumpara mo si Mayor Vico kay Mayor Isko na 2 weeks pa lang at 1 day, kesa kay Mayor Vico na mayor na nun, mayor pa ngayon, ang layo pa siguro mga kabungis-ngis, di ba, ng comparison ni Mr. Mike Abe. Na kanyang tinanggalingan ay pangatlong term na si Mayor Vico Soto. Pangatlong term na pala si Mayor Vico Soto, alam na talaga niya yung gagawin niya at yung mga plano niya pa, yung pagpapatayo. Kasi tinutuloy-tuloy lang ni Mayor Vico Soto yung pagpapaganda sa Pasig. Si Yorme na-stop po siya eh. Kaya ngayon sinisimulan uli ni Yorme yung pagbabago sa Maynila at inaayos niya pa po yung mga nasimulan niya noon. Si Mr. Mike, no, ang layo ng niya, comment niya. Kaupo pa lang ni Yorme, nagmamadali agad si Sir Mike. Tapos para sa akin yung opinion niya hindi pareho para sa akin hindi patas. Wala, 2.5 billion ang natipid nila dahil sa korupsyon. Nawala yung korupsyon, kaya kumita at mayaman na yung Pasig lalo. Kaya nakapagawa ng malaking City Hall. And again, nakapagpagawa nga ng malaking City Hall si Mayor Vico Soto kasi tuloy-tuloy nga po yung pagiging mayor niya. Si Yorme naman na-stop. And pagmamalaki ko rin naman si Mayor Isko Moreno during his term na dumating ang Pilipinas, ang Maynila sa pandemya, ang daming kinaharap ni Mayor Isko Moreno. Kahit yung mga taga-ibang lugar, Cavite, kung hindi ako nagkakamali, tinutulungan din po yun ni Mayor Isko Moreno sa pagbibigay ng mga food box at iba pa po. At mukhang nakatatlong term na nga, pangatlo na nga ngayon. Ngayon, sinasabi pa niya, hindi siya tatakbo sa mataas na posisyon sa 2028. Concentrate talaga niya. Sa pagkakaalam ko kung bakit hindi tatakbo si Mayor Vico Soto sa 2028 sa mataas na posisyon. Correct nyo na lang ako mga kabungis-ngis ha. No idea pa tayo dito eh. Kasi si Mayor Vico Soto hindi pa siya yata qualified na maging presidente. Kasi bata pa po si Mayor Vico Soto. And why not? Base nga sa mga naririnig ko, kapag dumating yung time na yun, susuportahan ko rin si Mayor Vico Soto. Dahil based on what I heard sa mga social media, napakahusay nga pong Mayor ni Vico Soto. Ay dyan sa Pasig, di ba? Yun, hindi siya nag-aambisyon. Pero marami nagsasabi, pang-national siya. Kahit nga yung tatay niya, si Vico Soto, Tito Soto, nagbiro na eh. President. Hindi niya po tatay si Senador Tito Soto. Tito niya po yun. Ang tatay niya po, Vic Soto. Ay! Joke. Soto, sinabi niya nung bibiro. Pero sabi niya, no, hindi. Ayaw niya. Pero dapat, kasi bata pa po siya, tignan nyo lang po, correct nyo na lang rin po yung sarili nyo. At i-correct nyo rin ako mga kabungis-ngis. Free naman akong i-correct nyo. Napaka-low profile pero matalino, magaling, na bata at may puso para sa bayan. Yun yung Vico Soto. Si Isko, iba ang galaw niya. Alam mo naman, pa-showbiz-showbiz, pa-kwela-kwela, tulo-tulongges, yorme-yorme. Iba ang galaw ng... Parang may problema tayo sa tulongges, tsaka yorme-yorme, Sir Mike. Mas mahaba yung mga ganong word. Ang saya kaya, talagang pangmasa, yung mga word ni Mayor Vico, ni Mayor Isko, pangmasa talaga si Mayor Isko kasi hindi siya pasosyal tulad ng iba at yung tulad ng iba yung ginugusto. Hindi yan si Mayor Vico Ang sarap kaya ng two joints parang mafia.
Masarap maging masaya, Sir Mike. Masarap maging yung politiko, masaya, abot kamay ng mga tao, alam yung pakiramdam ng mga nasa laylayan, which is kasi naramdaman niya. Itong si Sir Mike talaga. Malayo-malayo sa personalidad, siguro sa talino, seryosong trabaho. Kung Malayo sa responsibilidad, sa talino, sa pagkatao. Malamang malayo dahil iba't ibang klaseng tao tayo, Sir Mike. Ayan meron tayong 5 daliri. Hindi magkakaparehas yung 5 daliri na yan. Dahil hindi pare-parehas ika nga rin yung mga tao. Ay, naku! Kesa naman gayahin ni Yorme yung mga ginagawa, mas sarap, di ba? Meron kang sariling identity. kumpara ko sa aking opinion, malayo si Soto kaysa kay Dumagoso. Ayan po. Ano yung masasabi? And I respect naman po yung opinion nyo. Opinion nyo yan eh. And opinion ko to, please respect din po yung opinion ko. Hindi, magkaibang tao po si Mayor Vico Soto, magkaibang tao po si Mayor Isko Moreno, magkaibang experience si Mayor Vico Soto at Mayor Isko Moreno. Magkaiba rin po sila ng pagiging term ng pagiging mayor dahil si Mayor Vico Soto nga, tuloy-tuloy siyang naging mayor. At si Mayor Isko Moreno, nagbabalik bilang mayor ng Maynila, 2 weeks pa lang po si Yorme. Kaya, stay put lang kayo dyan. Huwag kayo magmadali sa mga gagawin ni Yorme. Mandami pang kinakaharap ni Mayor Isko na problema. Sana maano nyo rin po yun, maisip nyo din po yun. At bumaba rin kayo ng field. Pre naman yata si Yorme para mapansin kayo eh. Magpa-schedule kayo. Pa-schedule kayo kay Yorme, interviewin nyo para mas makilala nyo kung sino si Mayor Isko Moreno. Sabi, comment lang, reaction lang. Okay, comment tayo, re-reaction ulit tayo. Ano ka lang, post ka lang, Sir Mike. Kukomenta natin yan. Walang personalan. Yes, walang personalan. Maganda nga yung ganyan. Walang personalan, wala ding wala ding copyright Kukomenta ko ng kukomenta niyan. Walang personalan, walang copyrightan. Comment tayo dyan. Laban tayo. Pagdating kay Mayor Isko Moreno, laban talaga ako dyan. Kayang-kaya ko kasi ipagmalaki si Yorme. Dahil nasa field tayo at nakikita natin kung gaano kahusay ang butihing mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Issue lang ho kasi sila ay mga public official ng ating bayan, ng ating bansa. Okay lang, tama rin naman yung sinabi ni Sir Mike na public official sila. Kaya free rin talaga mag-comment ang iba sa mga opinion ng iba. At hanggang dito na lang. Maraming salamat kay Mr. Mike Abe sa kanyang pagsabi na mag-comment din sa mga opinion niya basta wala lang copyrightan. maraming salamat mga kabungsi sa panonood ng Busilak's Diary. Ingat po kayo palagi at send lang kayo ng mga video na gusto nyong komenta natin. Maglalaan tayo ng oras dyan. Ingat po kayo palagi and God bless us all.